Nagkatrabaho ako sa isang museyong luma at sinasabing may mga multo dito. Itinayo daw ito noon pang early 1900s. Ako nga pala si Henry, isang tagapangasiwa ng museo na 10 taong nagkapagtrabaho doon. Bilang karagdagan, ang unang assignment ko bilang tagapangasiwa ay sa isang lumang museo na sobrang creepy. Palibhasa ay ang weird ng layout nito at nasa gilid pa ng lumang sementeryo kung kaya't kaakibat nito. Maraming palapag na ang halos abandonado pero nililinis pa rin. Baka daw kailanganin ito balang araw. Sa kabila ng lahat, may ilang palapag na paminsan-minsan binubuksan, pero may isang palapag na hindi talaga ginagamit. Samantalang hindi iyon napapasok ng mga tao, kaya walang bisita roon at laging malinis. Kasunod nito, mga 4 na buwan pagkatapos kong lumipat sa night shift, narinig ko na ang mga kwento tungkol sa palapag na iyon. Dahil sa layout ng museo, shortcut ang pagdaan doon papunta sa monitor room. Ito ay isang maliit na opisina sa isang nakahiwalay na bahagi ng museo kung saan binabantayan ng mga teknisyan ang mga security cameras. Kasama ako sa security kaya ang monitor room ay pinangangasiwaan mula sa aking departamento. Palit-palitan silang nagpupunta sa pwestong ito. Sa kabilang dako, pagkalipas ng 6 na buwan, nagsimula akong makarinig ng mga kwento mula sa mga kasamahan ko na kailangang dumaan sa abandonadong palapag. Sinasabi nila na nakakakita sila ng batang lalaki na naglalaro ng bisikleta, o kaya isang bisikleta na gumugulong mag-isa sa hallway, o isang matandang babae na nagtutulak ng walker. Bukod pa rito, ilang tao ang nagsabi na nakakarinig sila ng pag-iyak ng mga sanggol o tawanan ng mga bata habang dumadaan sila papunta sa monitor room. Una, naisip ko na baka guni-guni lang nila kasi walang maaaring daanan ng tao o bata sa parteng iyon. Kaya hindi ko talaga pinaniniwalaan ang mga kwentong nakakatakot kahit na-promote na ako bilang pangunahing tagapangasiwa at nagsimula akong magpunta sa monitor room. Kadalasan mag-isa ako para tignan ang mga teknisyan. Dagdag dito, sa loob ng ilang buwan wala akong narinig o nakita na kakaiba. Isang gabi, mga 3:00 ng madaling araw, nagpunta ako sa monitor room. Mangyari pa, karaniwan nagsushortcut ako sa lumang abandonadong palapag. Sa una, maayos lang ang lahat hanggang sa nasa kalahati na ako. Bigla akong nakaramdam na may nakatingin sa akin at nanlamig ang dugo ko. Sa pagkakataong ito, mga 10 talampakan sa harapan ko, may nakita akong pinto na nakabukas ng kalahati pero kinilabutan na agad ako. Sinabi ko sa sarili ko na wala iyon at nagpatuloy ako sa paglakad. Habang dumadaan ako sa nakabukas na pinto, pinilit kong tumingin sa loob. Ganun pa man, natatakot akong may makitang tao na nakatingin pabalik sa akin. Ang mga ilaw ay nakapatay pero dahil sa mga streetlights sa labas, malinaw kong nakita ang loob ng kwarto. Maayos ang pagkakahilera ng mga upuan na parang may inaasahang bisita, pero ang mga pintuan ng aparador ay nakabukas. Sa kalaunan, tumingin ako sa bintana at doon ko napansin na ang salamin ay puno ng mga mantsa at maliliit na bakas ng kamay na parang may batang naglaro doon. Mangyari pa, ito ay nasa ikatlo o ika-4 na palapag kaya imposible na mula sa labas ang mga bakas. Sa kalaunan, bigla akong nakarinig ng kaluskos sa likod ko. Bunga nito, tumigil ako at nakinig. May narinig akong mahinang tawa ng bata na parang nasa tenga ko na mismo. Tumayo ang balahibo ko. Lumakad ako ng mabilis papalabas pero bago pa ako makarating sa dulo,
may biglang nagbukas ng pinto sa harapan ko. At halos matumba ako sa gulat. Tumingin ako sa pinto pero sa kabutihang palad ay wala namang tao. Habang binibilisan ko pa lalo ang lakad, biglang may humila sa damit ko mula sa likod. Kung kaya't halos mapasigaw ako bilang resulta. Gayun din naman, pagtalikod ko wala din namang tao. Tumakbo na ako palabas, gayon pa man, kailangan ko pang dumaan sa 2 o 3 walang lamang kwarto bago makarating sa exit. At naramdaman kong may nakatingin sa akin sa bawat pintuan na nadadaanan ko. Pagdating ko sa monitor room, hingal na hingal ako at sinabi ko sa teknisyan ang nakita ko pero parang wala siyang pake sa sinasabi ko. Tapos, bigla naming narinig ang isang malakas na iyak ng bata sa hallway. Pagdaka, nagkatinginan kami ng teknisyan at pareho kaming kinilabutan. Biglang namatay ang ilaw sa monitor room at narinig namin ang mga yapak ng mga bata na tumatakbo palapit sa amin. Sa takot, nagtatakbo kami palabas at sa hallway, nakita namin ang bisikleta na gumugulong papalapit sa amin. Kasunod noon, tumalon kaming pareho papunta sa exit at nang makalabas kami ng building, hingal na hingal kami at nanginginig. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag kung ano ang nakita at narinig ko. Walang pag-aalinlangan, ang buong pangyayari ay kakaiba at talagang tinakot pati ang kasamahan ko na matatapang. Sa pagkakataong iyon, lumipat na ako ng trabaho, ilang taon na ang nakalipas, pero patuloy pa rin akong nakakarinig ng mga balita tungkol sa museo na iyon, na di umano'y pinamumugaran ng mga multo.